So ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw, magbibigay lang tayo ng payo or advice doon sa mga baguhan or doon sa mga kakagraduate pa lang bilang isang safety officer. No? Kasi nakita natin yan, yung post na yan, kung ano daw ba yung mga practical na may advice natin doon sa mga baguhan or doon sa mga kakagraduate pa lamang na mga safety officer. No, so nang una, hindi pa rin naman po ako ganun katagal. No, so ilang taon pa lang din naman ako sa industriya. Tapos ang tanging masasabi ko lang doon sa mga bagong safety officer, unang-una, huwag tayong mahiyang magtanong. No? So dapat uhaw tayo lagi sa mga kaalaman. No? Hindi lang sa mga matatagal na safety officer tayong magtanong. Kahit doon sa mga matatagal na foreman or engineer, no, pwede tayong magtanong doon. Marami tayong matutunan sa kanila. No? Kasi hindi lahat na kukuha natin sa training. Yung doon sa actual, mas marami tayong matutunan doon sa actual na trabaho na natin or nasa site na tayo. No? So yung mga ganong bagay. No? Tapos yung pangalawa naman is dapat by the book tayo pag nagpapa-implement. Huwag tayong mag-iimbento ng kung ano-ano. No? So hindi porket narinig tayo na bawal yung ganyan doon sa ibang project, bawal yung sa ganito, ganyan, is ipagbabawal din natin agad dyan. No? Siguraduhin natin na kaya natin panindigan kung ano yung decision natin pagdating sa implementation, kung ano yung pinapa-implement natin. No? Yun yung pangalawa nating advice. No? Tapos yung pangatlo naman, para sa mga baguhan, dapat lagi tayong naka-documents yung ating mga findings or mga recommendation. Dapat naka-documents lagi yan, naka-logbook or nakalagay sa ating daily reports. Tapos yung pangapat is dapat magiging proactive tayo palagi. No? So pag nandyan tayo sa site, dapat yung isip natin what if, no? What if mangyari ito, what if magkaganito, what if masira ito, yung mga ganong bagay. No? So yun yung pangapat natin, at sa panghuli, yung panglima natin na advice, dapat marunong din tayong makisama. No? So, at saka dapat may limitasyon yung ating pagiging close sa mga kasama na din natin sa site. No? Para naman hindi magiging palamuti yung safety, no? Or hindi magiging compliance na lang yung safety sa site. No? So, dapat may limit yung ating pagiging close or pagiging kaibigan dyan sa site. No? Kasi ang safety is hindi naghahanap ng kaibigan sa site, kundi nagliligtas ng buhay dun sa mga kasama, no? Or sa mga worker. No, so yun lang naman ang limang advice natin, at sana meron kayong natutunan at meron kayong gagamit diyan para sa mga bagong safety officer. So maraming salamat and God bless.